Dario Saric nag-stand out muli sa Warriors. History na naman para kay Thompson. Lakas talaga ng Nuggets. Davis may paborito sa Lakers. Bago ang lahat, kung gusto niyo ng matibay na basketball shoes, Curry 10 mabibili lamang sa halagang 2,100 pesos. I-click lamang ang link sa comment section or bisitahin lamang ang tiffin.com for more high quality shoes. Sa unang laro ng 4 na laro ng NBA sa kanilang in-season tournament, naranasan ng Dallas Mavericks ang kanilang unang pagkatalo sa Denver Nuggets na nakapagtala ng 5-1 record. Wala ang head coach ng Mavs na si Jason Kidd na hindi nakalaro dahil sa sakit. Pumalit sa kanya si acting head coach Sean Sweeney. Agad namuno ang Nuggets na nagtakda ng 33-19 na lamang noong unang yugto. Pinangunahan ni Nikola Jokic. Nahirapan ang Dallas na depensahan si Jokic at sinubukan ang iba't ibang strategiya. Sinimula nila si Williams ang nagbabanta kay Jokic habang pinapayagan si Derek Lively II na isag off si Gordon para maging sagabal sa loob ng paint. Ngunit, pinagharian ng opensa ng Denver ang mga takdang ito gamit ang kanilang galaw, screening at pagpasa na naglagay sa Mavs sa isang disadvantage. Nahirapan dumepensa ng Mavs na kunin ang mga rebounds matapos pwersahin ang mga maling tira. Nagkaroon ng problema ang mga young defenders sa kanilang mga off-ball responsibilities at sa pagposisyon para sa mga rebounds. Nag-ipon ang Denver ng 19 na offensive rebounds sa buong laro na nagdulot ng mga second chance opportunities. Kinilala ni acting head coach Sean Sweeney ang mga pagsubok sa rebounding at binanggit na aktibo ang mga player ng Nuggets sa offensive glass. Nahirapan ang Mavs sa turnovers, kaya't mayroong 20-9 na lamang ang Nuggets sa transition scoring at nakakapuntos ng 20 puntos mula sa mga turnovers. At sa ikatlong quarter, nakuha ng Dallas ang momentum sa pamamagitan ng paggamit ni Doncic at Irving sa mga ball screening actions na naglilikha ng mga advantage. Higit sa 15 na puntos ang abante ng Nuggets sa pagtatapos ng ikatlong quarter. Ngunit, gumawa ng progress ang Mavs. Pinaikli ng kalamangan sa 9 na puntos sa corner 3 ni Jaden Hardy. Gayunpaman, hindi sila napanatili ang momentum at patuloy na lumamang ang Denver. Matagumpay na sinamantala ng Nuggets ang mga kahinaan ng Mavs. Binabantayan nila si Doncic sa kalahating court gamit ang mga late doubles at limitado ang kanyang mga pagkakataon sa pag-atake. Ganitong pamamaraan din ang ginamit kapag nasa court si Irving. Nagtulak ang Dallas sa mainit na shooting ni Doncic at pinaikli ang kalamangan. Ngunit hindi nila makuha ang kinakailangang mga tigil na nagresulta sa kalamangan ng 10 puntos. Nagtala si Doncic ng 34 points, 10 rebounds at 8 assists. Ngunit nagkamali siya ng 9 na turnovers. Samantalang bumalik si Irving na may 22 points, 7 assists at 4 na steals at meron na ring 2 blocks. Mas may malaking impact ang performance ng mga player ng Denver, kung saan sina Grant Williams at Josh Green, ang next leading scorer ng Mavs, ay may 30 na puntos bawat isa. Nagkaroon ng isa pang kahangahangang performance si Jokic na may 33 points, 14 rebounds at 9 na assist na tumira ng 14 out of 16 mula sa field. Maglalaro ang Mavs kontra sa Charlotte Hornets sa Linggo sa American Airlines Center at magkakaroon ng back-to-back series laban sa Orlando Magic sa Amway Center. At sa kabilang banda, sa kabila ng ilang pangunahing malalaro na hindi makakalahok, nagawa ng LA Lakers na makamit ang panalo laban sa Clippers. Si Cam Reddish na biglang isinama sa starting lineup ay naglaro ng mahalagang papel sa tagumpay. Bagamat hindi kahanga-hanga ang masatistika ni Reddish na may 8 puntos at kontribusyon sa depensa, nagkaroon siya ng malaking epekto sa pamamagitan ng pagsuporta sa mga stars ng kupunan. Pinuri ni Anthony Davis si Reddish para sa kanyang performance at binigyang diin ang kahalagahan na magpapatuloy niya sa pagkaroon ng magkatulad na epekto sa mga susunod na laro, na binibigyang diin ang kanyang depensibong pagsisikap at pagiging agresibo. May kasaysayan ang Lakers sa pag-maximize ng potensyal ng mga budget-free agent signings na tumutulong sa mga manlalaro mula sa hindi kanais-nais na sitwasyon na naging mahalagang kontributor. Ang papel ni Reddish ay nagpapakita ng ganitong paraan habang ang Lakers ay nagsusumikap na mapanatili ang kanilang tagumpay kahit pa may mga hamon sa roster. Binigyang diin din ni Anthony Davis ang kahalagahan ng pagsasamantala sa mga opportunity.
Binibigyang diin ang kaso ni Cam Reddish na dati ay hindi gaanong nakakakuha ng oras sa paglalaro sa Portland at New York. Ngunit ngayon ay may pagkakataon na mag-ambag ng epektibo sa Lakers. Binanggit din ni Davis na nagbunga ang focus ni General Manager Rob Pelinka sa kalaliman ng roster, kung saan ang mga manlalaro tulad ni Reddish ay sumusubok na magpakita ng magandang performance kapag sila'y tinatawag. Inaasahan ng Lakers na panatilihin ni Reddish ang kanyang intensidad at magkaroon ng epekto anuman ang oras ng kanyang paglalaro. Dahil sa injury na dulot ng pagkawala ng ilang membro ng Lakers, kabilang na si Jared Vanderbilt, Rui Hachimura at Gabe Vincent, maaaring magpatuloy ang kakulangan sa kanilang koponan. Gayunpaman, kung magagawa ni Cam Reddish na palaging magbigay ng klaseng depensibong performance na kanyang ipinamala sa laro laban sa Clippers, mas malaki ang tsansa ng Lakers na magpagtagumpayan ang mga hamon sa hinaharap. Itinakda ng Los Angeles Lakers na hindi makakalahok si Gabe Vincent sa mga susunod na laro habang siya'y dadaan sa 2 linggong pagsusuri para sa kanyang left knee effusion. Ang pagkawala ni Vincent ay nagaganap habang ang Lakers ay nag-uumpisa sa isang 4 na laro na biyahe. May mga laro laban sa Orlando Magic, ang kanyang dating koponan na Miami Heat, at ang mga laban kontra sa Houston Rockets at Phoenix Suns. Ang kanyang knee injury ay nangyari sa isang laro laban sa Magic na nagdulot ng malubhang pamamaga at kinakailangan mas mahabang panahon para sa pagsusuri. At para sa isang record-breaking na balita, sa Biyernes ng gabi, ang Golden State Warriors ay naglaro laban sa Oklahoma City Thunder. At sa paglipas ng laro, nagawa ni Klay Thompson ang kasaysayan sa NBA sa pamamagitan ng pag-akyat sa all-time scoring list. Pumasok si Thompson sa gabi na ito na may 4,222 career points na nasa ika-177 na pwesto. At ngayon ay naunahan na niya si Tom Van Arsdale at Glenn Robinson para maging ika-175. Ang susunod na manlalaro na dapat niyang lampasan ay si Alonzo Mourning na may career points na 4,311. Si Thompson ay ang ika-11th pick noong 2011 NBA Draft mula sa Washington State at naglaan ng buong career sa Golden State. Naglaro din siya ng 158 NBA playoff games at tumulong sa Warriors na magwagi ng 4 na NBA championships sa mga nakaraang 9 na season. At sa isang nakakabigla na laban, nakuha ng Warriors ang tagumpay laban sa OKC. Salamat sa last second game winner ni Steph Curry na may natitirang 0.2 seconds. Matapos ang magkatulad na tagumpay ni Klay Thompson 2 gabi na ang nakalipas. Sa simula, iniresulta na hindi maituturing na legal ang game-winning layup ni Curry dahil sa offensive basket interference ni Draymond Green. Ngunit, binago ang desisyon matapos mailantad na defensive basket interference mula kay Josh Giddey. Sa isang mataas na puntos ng laro, kahit mataas ang porsyento ng pag-shoot ng Thunder, nagawa pa rin ng Warriors na magtala ng kanilang ika-5 sunod na panalo, na pinanatili ang 5-1 nilang record. Pinangunahan ni Curry ang koponan na may 28 points, samantalang nag-ambag ng 20 points si Dario Saric mula sa bench at nagtala ng 13 assists si Chris Paul nang walang turnovers. Sa unang quarter, ang bench ng Warriors ay nagtala ng 18 of 38 points. At ang mainit na shooting ni Saric ang pangunahing dahilan dito. Sa loob ng 7 minutes, nagtala si Saric ng 11 points mula sa 4 of 5 shooting at 3 of 4 mula sa 3-point range. Sa loob ng unang minuto ng ikalawang quarter, tumira si Saric ng kanyang ika-4 na 3-point shot sa laro na nagdala sa kanya ng 14 points sa first half. 5 tira ang naitala ni Saric sa unang kalahati ng laro at sa 4 na ito ay tinulungan siya ni Chris Paul. Ang pinakamaraming puntos na naitala ni Saric noong nakaraang season bilang miyembro ng Thunder ay 21 lamang. Sa kanyang 6 na laro para sa Golden State, nagtala siya ng 20 points sa loob ng 20 minutes mula sa bench. Nagtala si Saric ng 22 points sa kanyang unang 4 na laro at ngayon ay may 35 points sa kanyang huling 2 laro. Kahit na naglaro gamit ang small lineups, nanaig ang smart plays ng Warrior na nagsiguro ng kanilang ika-2 last second game winner. Sa ika-6 na laro ng regular season, hinarap ng Golden State Warriors si Chet Holmgren, ang second overall pick noong 2022 NBA Draft. Sa taas na 7'1", ipinamalas ni Holmgren ang kanyang potensyal bilang isa sa mga batang standout na talento sa Western Conference, nagdadala ng malaking hamon para sa Warriors.
I-comment nyo na lang mga kaibigan kung ano ang inyong masasabi tungkol sa mga pangyayaring ito.